Ulat News Updates. Mga balita ngayon, higit 600 iligal na armas na kumpiska sa Region 3. Mga kamag-anak umano ni Mary Grace Piatos lumitaw din sa mga dokumento ng confidential funds ni VP Sara. Isang bus na sakay ang mga atleta na sangkot sa aksidente sa Davao del Sur. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Umabot sa mahigit 600 mga armas ang nakumpiska ng Police Regional Office 3 o Pro 3 sa isinagawa nilang Revitalize Katok campaign mula January 12 hanggang March 3 ngayong taon. Bunsod ito ng kanilang pagpapaigting ng seguridad para sa darating na May 2025 elections. Sa kabuuan, 599 sa mga ito ay short firearms habang ang 4 naman ay mga light weapons. Naitala naman sa Nueva Ecija ang pinakamaraming nakumpiskang mga armas na aabot sa 230 weapons. Ayon kay Pro 3 Director Police Brigadier General Jean Fajardo, parte ito ng puspusang pagmamatsyag at pakikipagtulungan ng bawat komunidad sa kanilang nasasakupan upang matugunan ang pagkalat ng mga ilegal na armas na nakakaapekto sa seguridad ng rehiyon. Hindi lang umano ang pangalang Mary Grace Piatos ang lumutang na pangalan sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, kundi may iba pang pangalang may kahalintulad din sa chicherya at brand ng cellphone. Ito ang pagkukumpirma ng Kamara sa mga bagong dokumento ng impeachment complaint laban kay VP Sara na iprenesenta sa kanila. Kanila ring nadiskubre ang 2 pang mukhang kamag-anak ni Mary Grace na sina Pia Piatos Lim at Renan Piatos. Lumitaw din sa listahan ang pangalang Xiaomi 8 na may katunog na isang cellphone brand. Tinawag namang isang budulgang ni House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega de Fif ang paglitaw ng mga pangalang ito na tila may special treatment umano ang pamilya Piatos. Iginiit din ng mambabatas na dapat magbigay ng paliwanag ang pangalawang pangulo tungkol sa mga taong ito na binigyan niya ng kanyang confidential funds. Isang bus na may sakay ng mga atleta ang nasangkot sa aksidente matapos mabangga sa likuran ng isang ACF bus sa Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur kahapon. Ayon sa ulat, patungo sana sa Tagum City mula Davao Occidental ang mga atleta para lumahok sa Davao Regional Athletics Association o DAVRA-AMIT nang mangyari ang insidente. Sa kabutihang palad, ligtas naman ang mga pasaherong atleta sa naturang bus. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa pangyayari. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jaya Reyes, nag-uulat. in thy name, In thy name. in thy name, In thy name. 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 Showing po ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me, persevere, and commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.